Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 2 katao, patay sa pamamaril sa Bataan. Sospek sa pagpatay sa 85 anyos na babaeng senior citizen sa Mangaldan, Pangasinan, tukoy na ng autoridad. 18 anyos na lalaking estudyante na nag-bomb joke sa isang paaralan sa Nueva Ecija, arestado. At tunghayan ang masayang Kapuso Mall Show kasama ang cast ng The Master Cutter at Born to Shine. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Muling naranasan ang gataw o yung paglutang ng mga bangus sa ilang palaisdaan sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kaliwat kanan na ang nararanasan na gataw o fish kill dito sa Dagupan City. Kaya naman ang ilang mga bangus growers, todo bantay na sa kanilang mga palaisdaan lalo't katatapos ng harvest season. Muling nakapagtala ng gataw sa ilang palaisdaan sa Dagupan City ngayong linggo. Sa video na ito, makikita ang ilang alagang bangus sa palaisdaan na ito sa Barangay Lukaw na nangamatay na. Bunsod daw ito ng paiba-ibang taya ng panahon. Ang bangus grower na si Christian, todo bantay sa mga alagang isda na nakatakdang anihin sa Setyembre. Marami silang namatay, kaya umpisa pa lang kasi namin to. Ganun lang, pakain lang, saka baka nakakasurvive din sila. Ayon sa eksperto, ang matinding init na biglang sinusundan ng pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa temperatura, salinity at kalidad ng tubig sa mga palaisdaan. Hindi lang mga bangus ang maaaring makaranas ng gataw dahil pati ang ibang uri ng isda tulad ng tilapia, maaari ring maapektuhan ng pabago-bagong panahon. Pag namatay yan, nabubulok, nagde-decompose at kumakain din ng oxygen kalaban ng ating mga alagang isda. Sa Magsaysay Fish Market, tumaas ang presyo ng bangus bunsod ng pagbaba ng supply nito. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ito ng 200 to 220 pesos kada kilo. Kunti na yung bangus dito sa atin. Maliban lang sa sa ibang lugar kung magbibigay sila, mapektuhan din ang presyo ng bangus din dito. Ang price more or less nasa farm gate nasa 150 pesos. So ang retail siguro sa market dapat nasa 200 to 210. Sa other area umabot ng 220 to 225. Ayon sa Sinag, hindi naman daw apektado ang supply ng bangus sa gitna ng nararanasang gataw. Chris, dito naman sa Magsaysay Fish Market ay kapansin-pansin din ang pagtaas ng presyo ng iba pang mga isda. At tulad na makikita sa inyong screen, ang tilapia ngayon ay nasa 130 pesos kada kilo. Pusit ay nasa 550 pesos kada kilo habang ang galunggong ay nasa 180 pesos kada kilo. Ayon sa ilang mga nagtitinda, posible raw na tumaas pa ang presyo ng mga ito sa mga susunod na linggo bunsod ng big time oil price hike. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patay ang dalawang lalaki matapos silang pagbabarilin sa Barangay Alyon, Mariveles, Bataan, bandang alas 6:10 ng gabi nitong Martes. Edad 44 at 47 ang mga biktima na parehong residente ng nabanggit na barangay. Tumakas sa mga hindi pa nakikilalang salarin matapos ang pamamaril. Naglatag agad ng police checkpoint sa iba't ibang bayan para masakote ang mga sospek. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril. Hinihikayat ang sinumang may impormasyon tungkol sa insidente na agad makipag-ugnayan sa pulisya para sa ikalulutas nito. Tukoy na ng otoridad ang sospek sa pagpatay sa 85 anyos na babaeng senior citizen sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban.
Inilibing na kaninang umaga ang 85 anyos na babaeng senior citizen na pinatay sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Kasabay nito, sinabi ng Mangaldan Police na tukoy na ang suspect sa pagpatay sa biktima. Sa mga CCTV footage na hawak ng otoridad, makikita ang pag-aligid ng suspect sa bahay ng biktima bago nangyari ang krimen. Tumanggi ang pulisya na isapubliko ang CCTV footage at pagkakakilala ng suspect habang nagpapatuloy ang kanilang follow-up operation. May mga testimonya rin ng ilang kapitbahay na nagtuturo sa suspect. Tukoy na po namin yung tao na gumawa ng krimen po na yun at mas pinapatibay po namin yung investigation namin, mga gathered ng mga witnesses, ng mga affidavit po nila. Ngayong linggo, isasampa na raw ang kaso laban sa suspect. Bukod sa suspect, meron pang isang person of interest na kasabwat sa krimen. Yes, napakaling bagay po yung witness po na magtutukoy po sa tao na yun. Nililink po namin yung ibang tao po na involved dito. Possibly po, hindi lang po isa. Umaasa ang mga naiwang kaanak ng biktima na masampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa krimen. Asikaso kung paano ang mabigyan ng hostisya. Yun lang ang ano ko. Kasi hindi sa phone ng mother ko wala naman siyang kaalitan. Hindi rin muna isinapubliko ng pulisya ang motibo sa krimen hanggat hindi pa nahuhuli ang mga salarin. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado naman ang 18 anyos na lalaking estudyante na nag-bomb joke sa isang paaralan sa Nueva Ecija. Alamin sa exclusive report ni CJ Torida. Arestado ang 18 anyos na lalaking estudyante matapos mag-post sa kanyang social media account ng pananakot o bomb threat sa pinapasukan niyang paaralan sa Llanera, Nueva Ecija nitong Lunes. Ang post nagdulot ng matinding takot sa mga magulang at mga estudyante at guro ng paaralan. Agad rumisponde ang PNP Explosive Ordnance Division. Matapos ang ilang oras na inspeksyon, walang nakitang pampasabog sa lugar. Nagkandak po kami ng interview sa school and then sa mga barangay official doon. At natuntun po natin ang isang 18 anyos na estudyante na siyang responsable sa nasabing insidente. Matapos matunto ng estudyante, agad siyang hinuli ng autoridad. Kinumpiska ang kanyang cellphone upang isailalim sa cybercrime forensic examination. Ang pinost niya po sa Facebook, "Hi, magpapasabog po ako sa school. Bukas, ingat." Aminado ang estudyante sa ginawa. Nasubrahan lang daw niya sa pagbibiro at hindi niya inaasahang hahantong ito sa kaso. Nagpaalala siya sa mga kapwa estudyante. Nasobrahan lang po ako sa biro kasi akala ko po ibabaliwalain nila kasi kilala po nila ako. Huwag niyo nang susubukan gawin yung mga ganun. Hindi maganda dito sa loob. Nahaharap ngayon ang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Bomb Joke Law at Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, one lane passable na as of 10:51 a.m. ngayong July 29, 2026 ang bahagi ng Barlig, Bontoc Road sa bahagi ng Sitio Pingiw sa Barangay Talubin, Bontoc Mountain Province matapos ang naitalang rockfall. Patuloy pa rin ang isinasagawang road clearing operations ng otoridad. Pinag-iingat ang mga motorista at biyahero na dumaraan sa lugar upang makaiwas sa disgrasya. Sa poll sa CCTV ang pananalasa ng buhawi sa Barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 4 ng hapon kahapon sa bahagi ng Barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City, makikita ang isang lalaki na abala sa paglalaro ng basketball nang biglang mapatakbo dahil sa malakas na ihip ng hangin. Sa isa pang anggulo ng CCTV, takbuhan ng ilang kabataan. Kita rin kung paano hatakin ng malakas na hangin ang isang tent. Naglaglagan din ang ilang paninda sa pwestong ito dahil sa lakas ng hangin. Sa isa pang video, makikita ang matinding pananalasa ng buhawi ng wasaki nito ang bahagi ng bubong sa isang bahay roon. Talagang gulat na gulat po kasi ilang ton na po yung ilang bagyo na po yung dumaan dito. Ngayon lang po talaga
Ininangat yung bubong po namin. Natagpuan na lang kalaunan ang mga nilipad na yero sa mga kapitbahay. May nakasabit pa sa puno. Inaayos na ngayon ang bubong ng bahay ng pamilya Calderon. Buti na lang po is marami kaming magkakapatid. Di na sila pumasok, syempre basta lahat po ng gamit nila. Nasira rin ang isang bahay roon. Matapos mabagsakan ng nabuwal na puno ng mangga, agad nagsagawa ng clearing operation ang mga residente at opisyal ng barangay. Opo, umikot naman po kami kagad at tinignan kung ano yung mga may tutulong namin. Actually, nag-report na rin kami sa CDRMC kagad. Ayon sa Pag-asa, ang nabuong Buhawi ay bunsod ng naranasang thunderstorm. Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm nga makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin. Hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na doon sa area na malapit. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang hinihinalang biktima ng hit and run natagpo ang patay sa kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Isang bangkay ng lalaki natagpuan sa kalsada sa bahagi ng barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Nakita ito ng isang nagtitinda ng gulay na napadaan sa lugar. Agad siya nag-report sa otoridad. Pinaniniwala ang biktima ng hit and run ng lalaki na nakitaan ng mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito na rin po ay batay sa medico-legal ng ating municipal doctor na ang tao ay suspected to be victim of vehicular accident. Ikinagulat ng kaanak ang sinapit ng biktima. Hindi rin nakagawin ng kanilang kaanak na naglalakad at hindi rin nila alam kung bakit siya napunta roon. Nakaburol na ang mga labi ng biktima sa kanilang bahay. Naulila ng biktima ang 6 taong gulang na anak. Sana lumabas na yung gumawa. Yung bata naghihingi ng hustisya sa papa niya. Patuloy pa rin po ang pag-iimbestigahan ng kapulisan ng Calasiao para matukoy po natin kung ano talaga ang naging pangyayari sa insidente na to. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pinaiimbestigahan ni Tuguegarao Mayor Baila Tinke sa pulisya ang insidente ng viral video kung saan makikita ang isang vlogger na tubong Ugak Norte habang sinasabunutan at binabastos ang kanyang asawa. Layo ng investigasyon na malaman ang katotohanan at tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng babae sa video. Deactivated na raw ang Facebook page kung saan inilabas ang live video, pero marami raw ang nagpapadala ng kopya at link nito sa alkalde. Hinimok ng alkalde ang sinumang may direktang impormasyon tungkol sa insidente na agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa agarang aksyon. Panukala ng ilang grupo na isama sa income tax exemption ang mga kumikita ng 500,000 pesos kada taon. Tunghayan sa report. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga hiniling niya sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magpapalawak sa exemption sa income tax. Mula iyan sa kasalukuyang 250,000 pesos. Pero nakukulangan dito ang Makabayan Block. Sana raw ay tinaas na lang ito sa 500,000 pesos o yung mga nasa mahigit 41,000 pesos ang buwan ng sweldo. Kailangan ito dahil nga itong hinaing ng lower and middle income earners na kapag krisis may ayuda para sa mga mahirap, pero yung mga mababa ang kita, lalong bumababa because of inflation pero wala namang relief na nakukuha mula sa gobyerno. Dapat din daw ang mga bilyonaryo at malalaking korporasyon ang taasan ng buwis. Dapat din daw tanggalin ang excise tax at VAT sa mga pangunahing bilihin. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat exempted na sa tax ang mga kumikita ng di higit sa 50,000 piso kada buwan o 600,000 piso kada taon. Ibasura na rin nila ang 12% VAT sa kuryente at magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Pero ang pagbabawas ng buwis may kaakibat na nababawas sa revenue o kita ng gobyerno na ginagamit sa iba't ibang proyekto. Saan kukunin ng gobyerno ang pantapat? Merong income loss ka doon. Yes. Revenue loss.
Pero saan mo kukunin? Mangungutang na naman ba tayo? Ang laki na ng utang natin. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, nasa 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kapag itinaas ang tax exemption. Base yan sa taya ng Finance Department. Para mapunan yan, ipinapanukalang itaas ang buwis sa vape at sweetened beverages. Plano ring magpataw ng buwis sa heated tobacco. Pati raw ang ilang single-use plastic, papatawan na rin ng buwis. Target ng House Committee on Ways and Means na sa Agosto, may pasana sa Kamara ang mga reforma sa buwis. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagkabitak-bitak na ang lupa sa ilang bahagi ng Angat Reservoir dahil sa patuloy na pagsadsad ng antas ng tubig nito. As of 8 a.m. kahapon, 150.91 meters ang water level sa Angat Reservoir. Panibago na namang historic low ayon sa Pag-asa. 60 million cubic meters na lang din ang laman nitong tubig ngayon, malayo sa normal high water level na 850 million cubic meters. Ayon sa ilang eksperto, tataas lang muli ang tubig sa Angat Reservoir kapag tuloy-tuloy na ang ulan. Dahil sa pagbaba ng water level, namomroblema rin ang mga mangingisda sa paligid ng Angat. Inaresto ang isang 18 anyos na babae dahil sa umano'y pananakot at pangingikil sa isang menor de edad na babae rin sa Cagayan. Natimbog ang babae habang tinatanggap ang 3,000 pesos na marked money na hinihingi niya mula sa biktima. Base sa investigasyon ng otoridad, nagbanta raw ang suspect sa biktima na ipakakalat sa social media ang kanyang mga sensitibong video kung hindi siya magbibigay ng pera. Hindi nabanggit kung ano ang ugnayan ng dalawa at kung bakit may hawak ang suspect na sensitibong video ng biktima. Naharap ang suspect sa mga reklamong grave coercion at robbery with intimidation na may kaugnayan sa Cyber Prevention o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang suspect. Lalaking nagbanta umano sa isang lalaking may utang, arestado sa Bulacan. Naka-alerto, Jewel Fernandez. Nasa loob ng isang convenience store sa Quirino Highway, San Jose del Monte, Bulacan ang lalaking ito. Maya-maya dumating ang mga pulis at agad siyang pinadapa. Ang lalaki, suspect pala sa pagbabanta at pananakot sa isang lalaking nangungupahan sa lugar. Tatakutin lang sana nila because yung victim natin is allegedly mayroong atraso, sum of money sa ating mga suspect. So gusto nila sigurong mangolekta ng pera na dun sa ating victim. This is a parang bayad sa drugs na allegedly lang na atraso niya dun sa mga suspect natin. Ayon sa pulis, nakatakbo palayo ang biktima at nakahingi ng tulong sa otoridad. Itinuro naman ng suspect ang 4 na kasama niya na totoong may alam daw sa kanilang pakay. Namalan po kasi ako doon ng time na yun. Yung mga kasama ko, hindi ko naman talaga kilala yun. Ilagay ko lang daw po sa estante, tapos hintayin ko lang daw po. Hintayin ko daw po siyang dumating, babalikan daw po niya ako. Hindi ako sumunod. Baka madamay pamilya ko. Tinutugis pa ng pulisya ang 4 niyang kasama. Sinusubukan pang hingan ng pahayag ang 45 anyos na biktima ukol sa paratang nasangkot siya sa iligal na droga. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin namin kung may link talaga sa illegal activity yung ating biktima. Nakumpiska sa suspect ang 2 hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Mahaharap siya sa reklamong grave threat at illegal possession of firearms. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Sumalpok sa railing ng tulay sa bahagi ng southbound lane ng NLEX ang isang 18-wheeler pasado alas 11 ng gabi noong Lunes. Sa investigasyon, binabagtas ng truck ang lane 2 ng expressway nang bigla umanong may sumingit na sasakyan mula sa lane 3. Bilang nagpreno ang driver ng truck pero nawalan siya ng kontrol at dumiretso sa tulay. Nagtamo ng minor injuries ang driver at pahinante na dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sumingit na sasakyan at malaman kung ano ang pananagutan sa aksidente.
statement nitong driver, may nag-cut sa kanila, nawalan siya ng control. Dahil mabasa yung highway, ayun, nag-slide siya hanggang mawalan siya ng control, napunta doon sa may tulay. Kaya nahulog na yung pinakaulo ng truck. Ngayong araw na ang Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinalakay ang tungkol sa Article 1 o ang umano'y misuse at misappropriations ng confidential funds. Umarap ang testigo ng prosekusyon na si Violeta Constantino, dating manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch. At sinabi na unusual ang encashment ng Office of the Vice President na umabot sa 500 million pesos ang kabuuan. Pero hindi umano ito suspicious. Bukod kay Constantino, humarap din si dating Land Bank Department Manager na si Nenita Camposano na nag-testify sa encashment at release ng checks na iniuugnay sa confidential funds. Unusual umano ang pag-withdraw ng DepEd ng 37 million pesos sa isang transaksyon, ayon kay Camposano. Hindi na rin na-cross-examine ang depensa sa testigo ng prosekusyon kaya naging mabilis ang pagsalang niya sa witness stand. Mag-reconvene ang impeachment court sa August 3, 2026. Mga kapuso, dalawang low-pressure area ang minomonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA na nasa loob ng PAR, huling nakita sa vicinity ng Baaw, Camarines Sur. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero nagpapaulan na sa bansa. Ang ikalawang LPA na nasa labas ng PAR, huling nakita mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng Visayas. Mababa rin ang tsansa nitong maging bagyo at wala pang epekto sa Pilipinas. Patuloy din ang pag-iral ng easterlies na posible ring magdala ng thunderstorms. Sa datos naman ng Metro Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May malalakas na buhos na posibleng magtuloy-tuloy kaya may banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pag-amyenda sa EPIRA para alisin ang system loss at VAT nito, tinalakay na sa Senado. Tunghayan sa report. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Hindi naman na konsumo pero pinababayaran sa consumer. Kaya nararampat lang daw tanggalin ang system loss charge sa bill ng kuryente, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. System loss ang nawawalang kuryente habang dumadalaw ito sa mga kawad o di kaya ninakaw dahil sa mga illegal connection. Sa ngayon, nasa 5% ang sinisingil ng Meralco na system loss. Aabot naman yan sa 8 hanggang sa 12% para sa mga rural electric cooperative. Ito ay pwedeng may kapabayaan din ang mga utilities kaya't mayroon siyang cap na pinatutupad namin. Pero meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito may iwasan dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. Ang system loss pinapatawan pa ng 12% value-added tax. Dapat ang mag-absorb niyan ay yung utilities. Diyan dapat nila maipakita yung kanilang efficiency o kagandahan ng kanilang operasyon. Dinidinig na sa Senado ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para alisin ang system loss, gayon din ang VAT na ipinapataw rito. Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association na may miyembrong 121 electric cooperatives sa bansa, kakayanin lamang nilang tanggalin ang system loss kung may subsidiya mula sa gobyerno. Bilang mga electric cooperatives non-stock, non-profit, wala hong provision or wala hong pondo na nakalaan para saluhin ang mga gastusin na ito. Matagal nang panawagan ng Power for People Coalition na tanggalin ang system loss. Pero ang tunay raw na makakaluwag ay kung mabawasan ang generation charge na 65% ng electricity bill. Sabi ng Power for People Coalition,
Kung gumamit ng renewable energy ang mga generation company sa halip na coal at liquefied natural gas o LNG, malaki ang matatapyas dyan. Mas nagmahal pa nga ang inaangkat na coal at LNG nang magkagyera sa Iran. CJ Torida, One North, Central Luzon. The Master Cutter cast na sina Joe Berry at Shuvi Etrata at Yumi ng Born to Shine nagpasaya sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City. Tunghayan sa report. Naghatid ng musika at entertainment ang GMA Regional TV sa ginanap na Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan, kasama ang cast members ng The Master Cutter at Yumi mula sa Born to Shine. Simula pa lang ng programa, ramdam na ang sigla ng crowd na hindi nagpaawat sa pagsasayaw. Unang nakapiling ng audience si Joe Berry na may inihandang nakakaaliw na palaro. Si Tonet, Shuve Etrata, captivating song number naman ang hatid sa fans. Thank you sa mga Pangasinense for having us. Iba yung energy. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin. Nag-enjoy kami. Yes, sobra. Grabe, sobrang ingay niyo pala. Sobrang nasiyahan kami at talagang nakakaiyak. Naiyak ako, medyo emotional ka. Maraming salamat po sa panonood niyo din ng The Master Cutter. Mainit na sinulubong ng U-Mates ang kanilang mga idol na may baong back-to-back musical performances. Nakisabay ang fans sa awiting hatid ni Naya Ambi. Sinunda naman ito ng nakaka-good vibes na performance mula kay Gea Misha. May hirit ding nakaka-inlove na song number si Mitzi Josh. Habang si Olive May, sinulit ang sandaling kasama ang fans. Hindi rin nagpahuli si Zephanie sa kanyang awitin. Nang magsama-sama ang Yumi sa stage, isang bonus na pipa performance ang kanilang handog. Hindi ko po ma-explain pero sobrang saya po, as in, like, nakita ko na po sila sa personal. Bagamat nabuo ang grupo para sa Born to Shine, tinanggap at minahal sila ng fans na tila isa na silang tunay na P-pop girl group. And hindi rin po talaga namin naasahan na ganito kami tatanggapin ng mga tao. And every time na nagpe-perform po kami sa harap nila, minsan napapaisip ako, what if gawin na lang nating totoo talaga to? Napaka-honor din na yung mga tao mismo, sila yung nagsasabi na we have potential to become a real group. Naniniwala po kami na nagre-reflect po yung chemistry namin whenever we perform. And ayun po yung pinangahawakan namin na we have this kind of chemistry that we can bring something unique sa P-pop community. Sina Olive May at Zephanie naman nagbahagi ng kanilang similarity sa karakter bilang sina Megan at Jenny, na minahal at inaabangan ng viewers tuwing hapon. As Megan, feeling ko yung similarities namin, very determined kasi siya. Like parang she's willing to do everything, makamit lang yung pangarap niya. Dreamer talaga si Jenny. And I think masabi ko din lahat ng Yumi Girls, sobrang dreamers sila. And in real life, yun talaga kami. Ang dami naming pangarap, di lang para sa sarili namin, pero para sa mga taong mahal namin. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, napapanood ng muli ang groundbreaking historical Kapuso series na Maria Clara at Ibarra. May rerun yan sa GMA Afternoon Prime na nagsimula kanina. Samahan ulit sina Binibining Clay, played by Barbie Forteza, sa kanyang magical journey nang mapadpad sa mundo ng Noli Me Tangere. Kasama sa award-winning serye sila Julian San Jose, David De Cauco, Dennis Trillo at marami pang iba. Lunes hanggang Biyernes ang Maria Clara at Ibarra, 4:30 p.m. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon,
serbisyong totoo.